So we were devastated by ASF around April of 2021. Wala kaming nagawa. Nakuha sa amin yung 32 na baboy namin. Napaka-sad. Sabi nila wala daw tayong magagawa to control ASF. Pero the next things na i-show na ko sa video is are yung mga bagay-bagay na pwede natin gawin para makontrol yung ASF. Number 1 dyan is yung stricto na biosecurity. So when you enter the farm, dapat meron tayong footpath. Lagyan natin ng magandang disinfectant. Second is yung pagkain natin. We don't eat pig or pork from outside the farm. So we make sure na nagkakatay kami para sa sarili naming food or pagkain. So ang mga alaga naming baboy dito ay walang antibiotic, tsaka kinakatay natin siya at pagkatapos bina-vacuum seal upang ito ay mamanatiling fresh. At ito ang mga klase-klaseng cuts ng mga baboy dito. So once every 2 months or every 3 months nagkakatay kami ng baboy, china-chop namin, nilalagay namin sa vacuum sealed na bags at saka nilalagay namin sa freezer. So ito yung pagkain namin or bali supply namin for the next 2 to 3 months. Just to really make sure na walang ibang karne, walang ibang baboy na papasok sa farm namin. Third is pinakabawal yung aso kasi gumagala sila. Di natin makontrol kung saan sila gumagala. So ayun, nakikita nyo may aso. Pero our farm is fully fenced. Di po nakakalabas yung aso natin. Kaya we allow them to roam around the farm. Nakikita nyo, there are multiple points na meron po tayong footpath sa farm natin. So to prevent ASF, kailangan natin sa ating paligid yung mga fence para upang ang mga biosecurity natin ay mapanatili. Ito. Tsaka proceed tayo sa babuyan. And as what I mentioned a while ago, it's not recommended na mayroon tayong pets. So some of our dogs are actually nakakulong. And one of the biggest feature ng pig house natin is naka-fully net sila. Hindi kami gumagamit ng mosquito net. Ito po ay shade net 99%. At again, meron po tayong footbath and then we change slippers. Isa sa pinakabawal po sa farm natin is pumasok sa actual na pig pens natin. So kapag nagbibigay tayo ng feeds or nag-clean tayo ng mga pens natin, is a big no-no na pumasok po sa loob ng actual pig house natin or actual pig pen. So bawal na bawal po. I just wanted to reiterate. Bawal din po hawakan yung pigs natin as much as possible kasi the contamination. So avoid na lang natin yung physical contact sa mga alaga natin. So ito, naka-fully net po yung area natin. So those are some of the steps na tinitake natin to make sure na ma-prevent natin yung pagpasok ng ASF sa farm natin. Again, let me just reiterate, mas importante yung farm natin na fully fenced. Meron tayong gate, meron tayong mga footpath along the way. Fully netted din dapat yung natin, yung area natin, kasi yung pinaka-common na carrier ng ASF are yung chicken, birds, at saka yung iba pang mga animals na hindi natin makontrol na makakapasok sa pig pens natin o sa pig house natin. So yung ginagamit namin is shade net. Pwede din kayong gumamit ng mosquito net, yung pinaka-fine na net available in the market. Also, isa sa pinaka-importante, we should not feed our pigs yung pagkain ng tao or anything that has pork or possible contamination. So ito po yung mga feeds na ginagamit namin. Ito po yung ginagamit natin. All natural approach again, no antibiotic. Natural, plant-based. Nag-focus tayo on probiotics. Hindi tayo gumagamit ng antibiotics sa mga pigs natin. Again, because we are our first farms customer. So kumakain po kami ng mga produce natin. Ito yung mga feeds natin para sa mga gilts. At saka, as much as possible, huwag tayong lumabas. At saka, if in case na may dapat tayong asikasuhin sa labas,
ng farm natin, make sure na mag-take a bath tayo and then mag-disinfect tayo, mag-change tayo ng overall na suot natin, and then don't miss every footbath sa farm. So, marami ba tayong pwedeng gawin para ma-prevent ang ASF? Sumasali po yung mga baboy natin. I think they're hungry. Again, marami po tayong pwedeng gawin para ma-control yung ASF. Pero yung pinaka-importante talaga is just cleanliness. Maintain natin yung pinaka-strict na biosecurity sa farm. So, that's it. I hope nabigyan namin kayo ng pointers kung paano natin ma-prevent yung spread ng ASF or ma-control yung spread ng ASF or para hindi makapasok yung ASF sa mga farms natin. That's it. Thank you very much and I wish you have a great day ahead of you guys. Thank you.